Hello guys, so we're back here at the farm and pakita ko sa inyo yung mga patatas. So yan, kung makikita nyo po, nagpalit na po sila ng kulay. Nag-brown na po yung mga dahon nila and kung makikita nyo mga nakabagsak na po sila. Yan, so bukas i-harvest na po natin yan. Pero bago natin i-harvest, tatabasan ko po lahat yung mga yan. So tatanggalin ko itong mga ito. So ang ginagawa ko dati doon sa garden ko, dahil usually mga 2 to 3 rows lang naman at konti lang naman yung mga tanim kong patatas, binubunot ko na lang tapos itinatambak ko sa compost itong mga puno nila. Pero dito, 5 kama po siya, pero mahaba yan. Kaya ang gagawin ko, tatabasan ko na lang po ng grass cutter and yung mga matatabas na puno nila, syempre mapipira-piraso yan. In time, magiging pataba na rin po sa lupa natin yan. Then, after ko siyang tabasan, bukas po, bubunutin na natin yung mga patatas, i-harvest natin and ihahanap natin kung saan natin pwedeng ibagsak yung mga patatas para kahit paano naman, may bumalik naman sa mga inilabas natin pera. So, samahan niyo ako. Hey guys, so kung nakikita nyo po, ayan po yung mga patatas. Nanilaw na at nag-brown na po yung mga dahon nila. So pwede na po natin silang i-harvest. So today, tatabasan ko po yan. And tomorrow, i-harvest natin ang mga laman na patatas. Pero bago natin tabasan yan, papakita ko sa inyo kung ano itsura po ng mga patatas natin. So again, itong unang 2 kama na to, purple potatoes po yan or violet. So, tingnan natin kung anong itsura. Ito, medyo maliit pa. Kaya makita nyo, nakadikit pa. Again, violet po laman yan. Ayan o. So, baon muna natin yan. Then to, violet ulit po ito. Ito naman yung dilaw ang laman. So, check natin. Silip tayo kung may, ayun. Ay, may putok na. So, kung makita nyo guys, pumutok na po yung patatas. So, ang naging cause po niyan ay last week po kasi ulan ng ulan. Halos 1 linggo po umulan. Kaya yan po, pumutok po yung patatas natin. Pero kung makikita nyo po, kaayusan pong laki nila o size. Hindi pa naman po sira yan. Tatapyasin mo lang yung may biyak. Okay pa rin po yan. So meron pa rin dito. Tingin tayo ng isa pa. So ito kaayusan size din. So yung mga binili kong binhi, usually mga ganitong size. Kaayusan. So again, ihahanap natin ng mapagbabagsakan itong mga ma-harvest natin patatas. Para kahit pa paano may bumalik sa pinuhunan natin. So tabunan ko muna yan, bukas na lang natin i-harvest.
Okay guys, so yan. Natapos na po natin tabasan. And again, bukas po, i-harvest na po natin yan. So huhukayin na natin yung mga tinanim natin patatas and titingnan natin kung gaano karami ang inilaman po ng mga tinanim natin. Then, again, yung mula doon sa dalawa na yun, purple potatoes po, tapos ito dilaw, pero tinanim natin ng buo yung patatas. So, yung, I think yung natira naman, yung dalawang una, purple potatoes, buo. Then, next na dalawa yata, buo din na dilaw naman. And yung, anim pala, kala ko 5 lang, sorry. Hindi, tama, sorry. Kamali pala ko. Broccoli tsaka cauliflower pala yung pinakauna. So, ulitin ko Dalawang beds ng purple potatoes, buo ang tinanim ko. Then isang diretso ng buo din. Tapos yung dalawang kama na to, yung mga patatas, sinati ko lang po sa gitna. So, bibigyan natin ng comparison kung ano ang mas maganda nilaman. Yung itinanim natin na buo o yung hinati natin ng patatas. So, abangan nyo yung bukas guys So, for now, pakita ko lang sa inyo yung mga tabasan natin and papakita ko sa inyo yung mga nakalitaw na patatas. So, again guys, dalawang to, purple potatoes, tapos ng rest, dilaw na po ang laman yan. So, again, ayan po, may mga nakalitaw na patatas. So, now, tingnan lang natin dito sa madadaanan natin kung meron tayong makikita na mga nakalitaw na patatas. And magbibigay ako sa inyo ng konting tip pag naisipan nyo na magtanim ng patatas. So here, meron nakalitaw na isang patatas. Ayan guys. So kung makikita nyo, medyo green po siya. So sa mga baguhan na magtatanim ng patatas, once in a while kasi, syempre kailangan nyo i-check yung mga tanim nyo na patatas. Kung may mga damo, syempre dadamuhan yan. Pag may nakita kayong, after 1 month, maglalaman na po kasi yan. Then nakita nyo ng may mga nakalitaw na ganyan, as much as possible, tabunan nyo guys. Iwasan natin na masisikatan ng araw yung patatas kasi once na mag green yan, nakakalason po yan. Pag konti lang yung green, wala pong problema guys. Pero pag green na green po yan, siya, as much as possible, huwag nyo na po siyang kakainin, nakakalason na po yun. Pero magagamit nyo pa rin yun bilang seeds sa susunod na taniman. Pero again, as much as possible, kapag green na po siya, huwag nyo na po siyang kakainin. Hindi po kasi may iwasan nyo na minsan may lilitaw na ganun. Ito may nakadungaw dito. Bunan natin yan. So, bukas yung mga makikita natin na may mga green, itatabi po natin yon para gawin nating mga seedlings. Ito, may nakalitaw yan. So, yan po, medyo may green. So again, yan, pinakita ko sa inyo. Since kapraso lang naman yung green, wala pong problema yan. Ang sinasabi ko, yung totally mag-green. Halimbawa, nakalabas is kalahati na or halos buo ay nakalitaw na sa lupa. Tapos nag-green po siya, huwag nyo na pong kakainin yan guys. Pero kung makikita nyo na mas maaga bago dumating ang harvest season, ang gagawin nyo lang po ay tatabunan nyo lang po yung patatas para mawala ulit yung kulay niya na green. So ito, may nakalitaw dito na purple potato, pero hindi mo halata kung may green o wala kasi purple siya. Laki nito guys. Wow. Oh, laki nito guys. Ubi na patatas to. So bukas na lang natin yan bunutin. So again, as much as possible, iwasan nyo na magkakaroon ng green. So dito, ang dami nakalitaw dito. Yan o, kung maliliit pa. Ito nga pala guys, sa mga hindi nakakaalam. Ito, pag unang mong tinignan, nakakalain mo kamatis. Pero hindi po. Bunga po ito ng patatas. Yes, namumunga po ang
patatas. Mamumulaklak siya, then yung bulaklak niya magiging bunga. Ito, edible siya or not, hindi ko po alam. Never ko na-try. And never ko pa nakita sa YouTube kung may nag-try nito or wala. So hindi ko alam. Basta ito po ang bunga ng patatas. So again, dito maraming mga nakalitaw. Yan guys. Ito, marami dito maliliit pa ang laman. So dyan, wala na tayong magagawa dyan. Tatabi na lang natin yan. Then masarap din naman yan ilalaga yung mga maliliit. Ito malaki. So since bukas pa natin i-harvest yan, tabunan lang natin yung malaki. Ito, tinamaan ko kanina. Ayan o, tapyas. So, okay lang yan. Gagamit pa rin yan. Ito rin, sana malaki sana natapyas ko. So, mas maganda sana talaga kung bubunutin yung mano-mano, pero hindi po may iwasan yan. Masyado kasing marami nang magiging basura kung bubunutin ko lahat sila ng mano-mano. Then itatambak ko, masyado na maraming maiipon tayo na basura, kaya tinabas ko na lang sila guys. So again, yung mga to na may green, tatabi natin for next year's seedlings. Gagamitin na lang natin yan sa isang taon. Dito ang dami rin nakalitaw oh. Yan, so hindi ko na po napansin yan. Nung nagpatabas ako dati, chinik ko, ang dami ko nakita nakalitaw, natabunan ko pa, pero yan hindi ko na napansin. So there guys, hindi ko na masyadong papakita pa sa inyo lahat. Pinasilip ko lang sa inyo mga naging laman ng patatas natin or itsura ng ibabaw ng patatas habang hindi pa natin na bubungkal or nahuhukay. So again, yan, konting hawi lang, ang dami makikita guys. Ito, may putok din dito isa. So mukhang maraming inilaman tong mga patatas na hinati lang natin. So ayan, dito rin dami naglilitawan. Again, as much as possible kasi iwasan natin masikatan ng araw kasi bukas pa natin i-harvest yan. So there, abangan nyo na lang ang next video for tomorrow. Yung kadugtong nito guys. Ito actually may bunuti ko na to. Ayan na, nag-start na siyang sumibol dahil naarawan to, lumitaw. Then nag-uulan din kasi. Ayan, may sibol na. Ito pa yung isa. So again, magagamit pa naman natin yan. Tatabi lang natin. Basta, ang pagtatabi ng patatas nga pala guys, once na ma-harvest nyo, tabi nyo sa isang lugar na may liwanag, pero hindi direkta sa araw na naiinitan sila, pero hindi rin sila magmo-moist doon. As much as possible, tuyo sila palagi na arawan, pero wag sa mga madidilim na lugar guys, kasi sisibulan ulit agad sila. So again, para tumagal yung mga patatas nyo at least a year, ganun po, ilagay nyo sa isang lugar na maliwanag, na hanginan, pero hindi direkta sa araw, at hindi nagmo-moist ang mga patatas nyo. So again, ito na lang guys, abangan nyo yung pag-harvest bukas.